Magandang araw po sa inyo, Kuya Bari. Isa po ako sa palaging nag-aabang at nakikinig sa inyong YouTube channel. Siya nga po pala, tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Josefina. Sadya pong babaguhin ko po ang aking pangalan, kabilang na ang ibang tauhan ng kwentong ito. Medyo sensitibo po kasi ang paksa at ang tanging nakakaalam lang ng kwento ay limitado lamang po sa amin ng aking asawa at sa dati kong tiyahin. Wala pong ibang nakakaalam at ayaw ko pong malaman nila ang aking katauhan. Matagal ko na pong itinatago ang sikretong ito at magpahanggang ngayon po ay daladala ko pa rin ang bigat dahil po sa kasalanang nagawa ko. Sa ngayon po ay namumuhay akong mag-isa dito sa bahay namin dito po sa Nueva Ecija. Sisimulan ko na po ang aking kwento. Kuya Bari, mayroon akong asawa. Dati po siyang sundalo na taga Agusan del Sur. Nagkakilala kami noong ikinasal ang pinsang kong si Queenie. Tropa o kaparehas niyang sundalo ang napangasawa ng aking pinsan. Alam niyo po, noong araw ay usong-uso po sa probinsya yung pasayaw sa bisperas ng kasal. Si Tony, siya ang aking una at tanging nakasayaw ng gabing iyon. Hindi ko alam kung bakit walang nangangahas na lalaking isayaw po ako noon. Pero kalaunay sinabi ng mga kababata kong lalaki na nirerendahan na daw ako noong sundalo. At doon po nagsimula ang aming love story. Niligawan niya ako at pinagtiyagaang suyuin sa loob ng halos 6 na buwan. Sinagot ko lamang siya noong malapit na silang madestino po sa ibang lugar. Napakasayaw po ng araw na iyon. At kahit nalipat na sila ng ibang lugar ay hindi nawala ang aming komunikasyon. Nakakapag-usap kami at nagkukwentuhan sa pamamagitan po ng sulat. Kuya Bari, masayang-masaya ako sa tuwing dumarating ang kanyang mga kalatas. Hanggang sa isang araw, inaya na niya akong magpakasal o inaya niya ako ng kasal. Mahal na mahal ko po siya, Kuya Bari, kaya walang alinlangan kong tinanggap iyon maski hindi ko pa nakikilala ang kanyang mga kapamilya. Hindi nagtagal, inaya niya akong magpakasal. Simple lamang po ang aming naging kasal. Sibil lang po iyon, Kuya Bari. Katwiran niya ay kailangan din niyang agad na makabalik sa serbisyo. Babawi daw siya kapag may sapat na oras na ay pakakasalan niya ako sa simbahan. Kuya Bari, napakabuting asawa po ni Tony. Hindi siya kailanman nagkulang sa suporta po sa akin. Mabuti rin siyang kapamilya. Humahanga talaga ako sa kanya kasi maawain ang kanyang puso pagdating po sa mga kamag-anak. Madalas siyang tumulong sa mga mahihirap niyang kamag-anak sa kanilang probinsya. Hindi ko naman iyon kailanman hinadlangan dahil hindi naman siya nagkukulang sa akin. Bagamat di kami masyadong nakakasama, ay naging maayos at masaya ang aming pagsasama. Binayayaan kami ng isang anak na lalaki. Isang supling na parang ipinagbiyak na bunga sa kanyang ama. Siya ay si Anton. Ngunit napag-alaman ko na hindi pala lahat ng kwentong akala nating perpekto ay totoo. Sa loob ng 2 dekada naming pagsasama ay saka ko po nalaman na may kinakalantaring iba po ang aking asawa. Sobrang sakit talaga nang minsang marinig ko silang nag-uusap ng pasikreto. Halos madurog ang puso ko sa bawat salitang namumutawi sa bibig ng aking asawa. Ayaw na ayaw nitong tumatawag ang babae sa kanyang telepono dahil baka raw marinig ko.
Akala kasi niya noon, Kuya Bari, masarap ang aking tulog. Pero lihim ko talaga siyang sinusubaybayan. Kinukutuban po kasi talaga ako na mayroon siyang ginagawang kalukuhan dahil mayroon na siyang pinagkakagasusan na hindi niya sinasabi sa akin. Mas lalo pa akong nasaktan dahil nasagot ang ilang mga katanungan ko sa aking sarili na kung bakit minsan ay nanlalamig na sa akin si Tony. Madalas niya akong tanggihan na makipagtalik. Palagi niyang sinasabi na matanda na daw kami, napagod na daw siya, inaantok at kung ano-ano pa. Dahil sa naririnig kong usapan nilang iyon, inisip kong mayroon ngang itinatagong kabit ang aking asawa at hindi talaga ako makapaniwala. Ang hindi ko pa matanggap po, Kuya Bari, ay nang sabihin nito na magpapadala ito ng pera sa kanyang kalaguyo. Mag-antay lamang daw iyon saglit. Ma, ayos lang po ba kayo? Tanong sa akin ng anak kong si Anton. Nalaman ko na narinig din pala niya ang naging pag-uusap ng kanyang ama at ng kabit nito. Ma, hindi ako talaga makapaniwala na gagawin sa atin yan ni Papa. Imagine, katanda-tanda na niya, saka pa siya mangangabit at manluloko. Parang ang feeling teenager kung maka-baby-baby. Ma, gusto niyo po bang kausapin ko si Papa? Inamin niya sa akin na di niya maintindihan kung bakit iyon nangyayari. Na sa tagal ng naging pagsasama ng kanyang mga magulang ay mambababae ang kanyang ama. Pinayuhan ko naman siyang wag na lamang niyang kastiguhin pa ang kanyang ama. Ako na lamang ang bahalang umayos ng problema. Ako na lang ang kakausap sa kanya. Dahil doon, nagtanim ng galit si Anton, Kuya Bari. Naging malamig ang pakikitungo niya at halos di na niya pansinin ang kanyang ama. Minsan, tinatanong ako ng aking asawa kung ano ang problema ng aking anak. Pero sinasabi ko na lamang na baka may problema lang ang bata o sa pinansyal at iba pa. Lumalabi naman ang aking asawa at sinasabing imposible namang magkaproblema sa pinansyal ang aking anak. Bakit daw hindi na lamang humingi sa kanya para hindi araw-araw na nakikita niya itong nakasimangot? Labis-labis na niyang kinasasabikan ang pagiging makulit ng anak sa kanya. Mas malapit kasi, Kuya Bari, silang dalawa kaysa sa amin. Kung magturingan sila ay para lamang silang magkabarkada. Kaya naman labis itong nanibago nang maging malamig ang pakikitungo nito sa kanyang ama. Hindi rin naman kasi niya magawang komprontahin ang kanyang ama. Kasalukuyan pa kasi siyang nag-aaral ng kanyang kursong pagiging doktor. Ayaw niyang maapektuhan ang kanyang pag-aaral. At sinunod lamang din niya ang sinabi kong ako na ang aayos at kakausap sa aking asawa para maayos ang aming problema. Hiniling niya sa akin na kung maaari daw, wag na wag daw akong makikipaghiwalay dahil maski matanda na siya ay di niya matatanggap kung masisira ang aming pamilya. Ngunit imbis na maayos ay mas lalong lumaki po ang problema. Nagkaroon po ako ng sakit dahil sa labis na pag-iisip. Isang klase ng sakit na hindi ko po maintindihan. Na kapag ka inaatake ay bigla na lamang akong iiyak at bumibigay sa labis na kalungkutan. Manghihina hanggang sa hindi na ako makakain ng maayos at di ko na maasikaso ang pangangailangan ng aking asawa maging ang aking anak. Madalas po kapag ka nangyayari ito ay binabalikan ko ang aming nakaraan. Habang hawak-hawak ko ang wedding picture po namin, inaalala ko na lamang kung papaano kami nagsimula. Kung papaano siya inayawan ng tatay ko kasi ayaw niya ng sundalo.
Yung tipo pong ipinaglaban namin yung pag-iibigan namin. Hindi ko talaga maisip na gagawin sa akin iyon ng aking mahal na asawa. Nakailang tanong na din ako sa sarili ko kung pangit ba ako o di kaya naman ay may katandaan na kaya ako ay pinagpalit niya. Ngunit sa kabila ng pinagdadaanan ko ay hindi ko binabanggit sa kanya ang aking mga nalaman. Hindi namin sinabi na alam na naming mag-ina ang kanyang kalukuhan. Dahil ayaw naming siyang bitawan. Nangako kaming dalawa ng aking anak na hinding-hindi namin hahayaan na masira ang binuo naming pamilya na binuo namin at iningat-ingatan sa loob ng mahigit 1 dekada. Ngunit hindi po talaga ako matahimik. Maski makailang beses kong sabihin sa sarili ko na sige lang, palipasin ko lamang, pero ayaw talaga akong patahimikin ng aking galit at inis. Kuya Barry, noong mga panahong iyon ay usong-uso po ang 3310 Nokia cellphone. Ginamit ko po iyon upang tawagan ang aking kaibigan na nasa parting Visayas. Doon siya kasi nakapangasawa at doon na rin bumuo ng kanyang pamilya. Ang kaibigan ko pong ito ay magaling po sa larangan ng panghuhula. Inilapit ko sa kanya ang aking problema. Nais ko kasing malaman kung totoong mayroon nga ba siyang ibang babae at kung totoo niya akong niloloko. At hindi nga nagtagal, Kuya Barry, tinawagan ko ang aking kaibigan at tinanong sa kanya kung pwede kong malaman kung mayroon bang kabit ang aking asawa. Taga saan? O baka kung mayroon na ba silang anak? Hindi naman tumanggi ang aking kaibigan, Kuya Barry. Hindi ko talaga malaman kung papaano niya ginagawa ang bagay na iyon. Dahil ilang sandali lamang ay nalaman ko na ang kasagutan. Opo, totoong may kabit ang aking asawa. At mayroon na silang 1 anak. At ang babae, kalugar ko pa. Siya po ay taga Nueva Ecija. Dahil doon, mas lalo akong nagngit-ngit. Hindi ko kasi inakala na tataluhin ako ng aking mismo pang kababayan. May sinabi pa nga sa akin ng kaibigan ko, pero dahil sa gigil at inis ko ay pinatay ko na ang telepono. Hindi ko na rin inalam ang kanyang pangalan o ang eksaktong lugar. Sapat na po sa akin na malaman ko lamang na tama ako ng hinala. At ang masakit, baka noon pa niya ito sinusustentuhan. Naisip ko tuloy na baka dinadahilan lamang niya ang pagtulong sa kapamilya niya, pero yung kabit pala niya yung binibigyan niya ng pera. Isang komprontasyon ang aking pinagplanuhan, Kuya Barry, matapos po iyon. Nagpahanda ako ng mga masasarap at mga paborito niyang pagkain. Mayroon na po kaming sariling negosyo noon at siya po ang nagmamando at nagbabantay. Kaya po pag uwi niya galing opisina ay agad ko siyang sinalubong at pinagsilbihan. Tuwang-tuwa ang loko. Tuwa ang nakita ko sa kanyang mga mata. At mas lalo pa siyang natuwa nang makita ang mga pagkaing inihanda ko para sa kanya. Nagulat at nagtanong siya kung ano ang okasyon at para daw fiesta. Tanging ngiti lamang ang iginanti ko sa tanong niya. Masaya naman kaming kumain kasama ang aming anak. Mayroon ding inuming nakakalasing at uminom kami. Noong medyo nalalasing na po siya, doon na nagkwento ang aking asawa. Sabi niya ay may umutang na kamag-anak nila. Kailangan daw kasi ng pampagawa ng bahay dahil binagyo ito. Noong marinig ko po iyon ay kumulo ang aking dugo at mas lalong nag-init noong malaman kong halos 100,000 piso po iyon. Naisip ko
na kaagad na sa kabit niya ibinigay ang perang iyon. Agad ko naman siyang tinanong kung taga saan ang kamag-anak niya, sino at kung ano-ano pa. Napatingin siya sa akin ng diretsyo. Dati naman kasi ay walang problema sa akin na tumutulong siya o nagpapautang ng kanyang pera sa mga kamag-anak niya. Pero naging iba ang dating nung sabihin niya sa akin iyon. Mahal, babayaran din naman niya agad eh. Kailangan lang daw niya. Sinabi ko namang, taga Nueva Ecija ba ang papautangin mo? Sabi ko pa nga, baka naman makunat siyang magbayad. Ngunit sinigurado niya na maibabalik daw ang pera namin sa lalong madaling panahon. Importante daw ay makatulong kami. Niloloko mo ba ako? Sa wakas ay nais at tinig ko ang noon ko pa kinikimkim. Napatingin siya sa akin, mata sa mata. Nahinuha niyang hindi ako naniniwala sa kanyang sinasabi. Ngunit Kuya Bari, imbis na sagutin niya ako ng maayos, ay pabalang niya akong sinagot. Tumaas na rin ang kanyang boses. Sira ulo ka ba, Tony? Wala naman akong kilalang kamag-anak mo dun sa Nueva Ecija. Sinong papautangin mo dun, ha? Kabit mo? Umamin ka nga sa akin. May babae ka, ano? Hindi siya nakaimik. Nakamata lamang siya sa aming dalawa ni Anton. At doon ko na nga sinabi na alam ko na ang katotohanan. Ang tungkol sa tawag, sa hula at ang tungkol sa kanyang anak sa babae nito. Dahil sa dire-diretsyong pagbubunga nga ko sa kanya ay agad siyang napatayo. Isa sa mga mangkok namin ay bigla niyang binalibag. Nabasag ito nang tumama ito sa pader. Gulat na gulat naman kami ng aking anak sa inastang iyon ng aking asawa. Pero hindi po ako nagpapigil. Mas lalo ko pang nilakasan ang aking boses at di ako nagpatalo sa kanya. Hanggang sa bigla na lang siyang nanigas at natumba sa sahig, sapo-sapo ang kanyang dibdib. Nagulat kami ng aking anak at agad naming siyang dinala sa ospital. Pagdating po namin doon, ang sabi po ng mga doktor, inatake po sa puso ang aking asawa. Mabuti na lamang daw po at naagapan namin kaagad. Samantala, habang nasa ospital po ang aking asawa, ay sinubukan naming tawagan ang kanyang babae. Papa agad ang sinabi ng nasa kabilang linya. Nagtanong ito kung kailan siya dadalaw ulit sa kanila. Sa hindi inaasahang pagkakataon, bigla pong nalobat ang cellphone. Kinuha ni Anton ng charger at tinext na lamang ang babae. Binalaan ko po yung kabit at sinabi kong wag na wag nang tatawagan o ite-text ang aking asawa. Nakiusap din ako na wag niyang sirain ang aming pamilya. Agad namang sinabi ng babae na wala daw siyang sinisira, kaya mas lalo akong nainis. Alam niyo na pala, sagot nito sa text ng aking anak. Agad ko namang kinuha ang cellphone sa kamay ng anak ko at tinext ang babae na mukhang arogante at matapang. Sinabi kong tigilan na niya ang pangungulit at paglalandi sa aking asawa. At upang mas lalong mainsulto, tinanong ko po siya kung magkano ang kailangan niya para tigilan lang niya ang asawa ko. Pero sabi niya wala daw siyang presyo. Dahil naman sa labis na inis ay pinagbantaan ko siyang papatayin. At iyon, Kuya Bari, ang pinakamaling nagawa ko. Hindi raw siya natatakot dahil wala namang siyang ginagawang masama. Nakakainis lang talaga kung isipin na kung sino pa ang kabit ay sila pa ang mas matapang kaysa sa tunay na asawa. Ininsulto ko siya at sinabihan na pokpok, kabit, mistress, higad at iba pa. Tapos ang reply niya,
Hindi daw siya kabit. Isaksak ko daw sa baga ko ang aking asawa. Nasaktan po ako, Kuya Bari, sa kawalang respeto niya sa akin. Hindi ko maintindihan kung bakit mayroong mga ganoong klaseng babae na kayang manira ng pamilya para lamang sa sarili nitong kaligayahan. Mumurahin ko pa sana iyon, pero tila sumuko ang cellphone at kusa po itong namatay. Umabot na sa sukdulan ang aking galit, Kuya Bari. Galit na galit ako sa asawa ko, pero sagad hanggang langit ang inis ko sa kabit niya. Mula noon, sinumpa kong gagawin kong impyerno ang buhay ng babaeng iyon. Kaya ang ginawa ko po, umuwi ako ng Nueva Ecija at kinausap ko ang aking tita. Sinabi ko po sa kanya ang aking problema. Lingid sa kaalaman ng asawa ko ay may taglay na kapangyarihang itim ang isa sa aming pamilya. Opo, Kuya Bari, isang mangkukulam po ang aking tita. Halos kaedad ko lamang po siya, pero sa amin po kasi ay may tinatawag na mataas ang dugo. Ang tatay kasi nila nanay noon ay nagkaroon ng mas batang asawa maski matanda na. Agad kong sinabi sa kanya na nais kong pagbayarin ng malaki ang kabit po ng asawa ko. Pero sabi po niya sa akin, hindi niya magagawa ayun dahil matagal na daw niyang tinalikuran ang pangungulam. Ngunit nang sinabi ko sa kanyang babayaran ko siya maski magkano, ay doon po siya nagdalawang isip. May sakit kasi ang isa sa mga anak niya at ito ay nasa ospital. Alam na alam kong mangangailangan sila ng salapi. Noong kasibulan pa lamang niya sa pangungulam ay talagang ginagamit niya iyon bilang hanap buhay niya. Nagpapabayad po siya para ipakain sa pamilya niya. Malakas po ang kanyang kapangyarihan dahil sa pamamagitan po lamang ng palipad hangin ay kaya nitong itanim ang sumpa ng kulam at kayang-kaya nito ang pumatay. Sinabi ko sa kanya ang aking kwento at ang gusto ko, kulamin niya at bigyan niya ng sakit ang anak ng kabit ng asawa ko. Ang gusto ko ay papangitin niya ito at lagyan ng kung ano-anong bukol sa kanyang katawan. Yung makikita ng tao para siya'y pandirihan. Gustong gusto kong magsisi ang babaeng iyon. Tila kinikilabutan pa nga ako habang sinasabi ko po iyon sa aking tiyahin. Pero nilakasan ko na lamang ang aking loob dahil alam kong iyon ang kailangan ko para matahimik na ako. Alam kong nakakatakot ang aking ginagawa, pero mas nakakatakot kung mawala sa akin ng tuluyan sa amin po ang aking asawa. Kaya hindi lang talim ang kinapitan ko kung hindi pati ang demonyo. Tinanong niya ako kung sigurado daw ba ako sa aking desisyon. Pag-isipan ko daw muna ng maigi. Ngunit Kuya Bari, talagang desidido na ako at sinabi kong gawin na niya ito sa lalong madaling panahon. Binantaan niya ako na tiyak na may balik na karma ang aking gagawin at hindi sa kanya iyon mapupunta kung hindi sa akin daw. Hindi daw pwede ang urong sulong dahil kapag ka nasimula na ay wala nang atrasan. Kahit anong karma pa yung Kuya Bari, handa akong tanggapin basta't makaganti lamang ako sa kabit. Ang mahalaga, kompleto pa rin ang pamilya ko at hindi kami maghihiwalay ng aking asawa. Galit na galit talaga ako sa babaeng iyon na halos buong ang kanya po ay aking isumpa na at sinabi ko kay tita na pagkatapos ng anak ay babalik ako para isunod naman ang babae. Nagkasundo naman kami sa mga detalye, kung kailan sisimulan ang pangungulam, kung anong parusa at marami pa pong iba. Sige, ako na ang bahala, sabi nito at doon na nagtapos ang aming usapan.
Araw ng Biyernes nang maiuwi namin ang aking asawa mula sa ospital. Inasikaso ko siya, nagpaganda ako, nagpaluto ako ng mga masasarap na ulam at tuwang-tuwa ako sa aking ginagawa. Selebrasyon kasi iyon hindi lamang sa pagkakaligtas ng aking asawa, kung hindi araw iyon na magdudusa na ang kabit ng aking asawa. Sa wakas, matatanggalan na kami ng tinik sa lalamunan. Sinabi ko sa aking anak ang aking ginawa. Subalit yung akala kong matutuwa po siya ay labis siyang nangamba. Hindi raw iyon tama. Hindi dapat daw suklian ng kasamaan ang gawang masama. Ang usapang iyon ay nauwi sa pagtatalo. Hanggang sa sinabi kong wag na niya akong pakialaman pa. Dahil sa mangyayaring iyon ay doon lamang ako magiging masaya. Nakita ko ang takot sa mga mata ng aking anak na si Anton. Halos maiyak-iyak ito dahil siguro noon lamang talaga niya ako nakita na ganoon kadesperada para lamang makaganti sa iba. At ipinaliwanag ko sa kanya na ginawa ko lamang iyon dahil mahal ko siya. Mahal ko ang ama niya at ayaw kong maghiwa-hiwalay kaming tatlo. Sa hapunan ay masayang-masaya kami na nagsalo-salo at parang walang nangyari. Tila bumalik ang dating maganda naming pagsasamahan, ang samahan ng aming pamilya. Ngunit pagkatapos ng hapunang iyong Kuya Bari, doon na pala magsisimula ang di namin inaasahang kalbaryo. Kinabukasan kasi ay narinig naming nagsisigaw sa kanyang silid ang anak naming si Anton. Pagkabukas ko ng kanyang silid ay halos maglupasay ako sa aking nakita. Nanlaki ang aking mga mata dahil tinubuan ng mga nakakadiring bukol at sugat ang aking anak. Katulad ito ng ipinagawa ko sa mangkukulam. Galit na galit sa akin ang aking anak dahil bakit daw sa kanya tumama ang kulam. Hindi na ako nakapagsalita pa at binalikan ko sa Nueva Ecija ang aking tiyahin at ipinababawi ang kulam dahil mukhang nagkamali ito ng kinulam. Ngunit sa kasamaang palad ay hindi raw ganoong kadali ang bumawi ng isang kulam dahil may balik daw iyon sa kanya at ayaw niyang siya ang dumanas ng parusa na sa una pa lamang ay sinabi na daw niya sa akin na pag-isipang kong mabuti. Pero hindi ako nakinig. Medyo tumaas ang boses ko nang sabihin ko sa kanyang nagkamali nga siya ng kinulam. Yung anak ko ang tinamaan at hindi yung anak na babae ang tinubuan ng sumpa. Ngunit sabi niya ay hindi siya kailanman nagkamali pagdating sa itim na kapangyarihan. Imposible daw maligaw ang kanyang palipad hangin. Malinaw ang pagkakasabi nitong sa anak ng kabit ni Tony ito mapupunta. Bakit hindi mo tanungin ang asawa mo? Baka alam niya ang kasagutan sa tanong mo. Matalinghagang sagot niya sa akin. At iyon nga ang mabilis kong ginawa, Kuya Bari. Kinausap ko ng masinsinan ang aking asawa. Hanggang sa napaamin ko po siya. Umiiyak nitong sinasabi sa akin ang buong katotohanan. Hindi kami ang lehitimong pamilya ni Tony. Peke ang kasal namin dahil may nauna na itong pinakasalang babae. Taga-Agusan del Sur daw ito at mayroon silang isang anak pero may espesyal na kalagayan. Bagamat hiwalay na po ito sa tunay niyang asawa ay nagsusustento pa rin ito sa kanyang anak. Alam daw ng tunay na asawa na may iba nang kinakasama si Tony pero ayos lamang daw sa kanya dahil matagal na rin naman daw na panahon na naghiwalay sila at maayos ang naging usapan nila. Hindi ko po talaga alam kung anong mararamdaman ko ng mga sandaling iyon.
Halos 2 dekada iyon at parang nabaliwala lamang ang lahat. Wala akong kaalam-alam na ang kinasusuklaman kong kabit ay siya palang tunay na asawa. Ipinaliwanag ng aking asawa na sa sobrang pagmamahal niya sa akin kaya hindi niya sinabi sa akin ang kanyang problema. Bagamat maayos ang pakikipaghiwalay nito sa dating asawa at ayaw naman ito ng annulment. Iyon man lang daw ang maiwan ay ayos na sa asawa nito. Wala na itong pakialam kung mag-asawa siya ng ilang beses. Labis-labis akong nagsisisi sa aking mga nagawa at ang karma ko, tuluyang namatay ang aking anak dahil hindi niya kinaya ang kanyang naging paghihirap dahil sa nangyari sa kanyang katawan. Nagpakamatay po siya, Kuya Bari, sa pamamagitan ng pagbibigti. Umiyak man ako ay huli na. Hindi ko na maibabalik pa ang buhay ng aking anak. Dahil maski magpalipat-lipat kami ng albularyo para manggamot sa aming anak, ay walang nagawa ang mga ito. Masyadong malakas at makapit ang kulam. Hanggang sa lumala ng lumala ang mga sugat at ang kanyang mga bukol. Ilang beses kong hiniling na sana ako na lamang, hindi na ang aking anak. Namatay po siyang may sama ng loob sa akin. Namatay siyang di panatag ang kanyang kalooban. At ako ang dapat sisihin dahil kasalanan ko kung bakit niya ginawa ang masamang bagay na iyon. Ang tanging hiling ko na lamang at palaging dasal na sana ay tanggapin siya ng Diyos sa kanyang kaharian. Ayokong isipin po na magdurusa sa impyerno ang aking anak dahil lamang sa aking nagawang kasalanan. Nang ilibing namin ang aking anak na si Anton, ay doon nalaman ni Tony ang aking ginawa. Galit na galit ito at nabasa kasi nito ang huling sulat ng aking anak. Halos pagbuhatan niya ako ng kamay noon dahil sa matinding galit. Ngunit nagawa pa rin nitong magpigil sa kanyang sarili. Makailang beses na tila tumigil ang kanyang paghinga. Kaya nang tuluyan na siyang mahimatay, ay itinakbo ko kaagad siya sa ospital. Awa naman po ng Diyos ay nakaligtas siya sa tiyak na kamatayan. Ngunit nang makabawi na po siya ng lakas, ay doon na niya sinabi na makikipaghiwalay na siya sa akin. Hindi na po siya muling umuwi sa bahay, Kuya Bari, mula nang lumabas po siya ng ospital. Ang sabi ay umuwi siya sa Agusan del Sur. Hindi ko alam kung bumalik siya sa una niyang pamilya. Magmula kasi nang umalis po siya ay wala na akong nabalitaan pa tungkol sa kanya. Hindi ko na po siya hinabol dahil alam kong kahit ano pa ang gawin ko po ay hinding-hindi niya ako mapapatawad. Kuya Bari, magpasanggang ngayon ay talaga pong pinagsisisihan ko pa rin ang aking nagawa. Hindi ko matanggap na dahil lamang sa akin ay nagdusa at namatay ang aking pinakamamahal na anak. Talaga pong nagkamali ako. Hindi ko pala kaya yung karma, lalo't ako pala ang natupok sa aking sariling apoy. Sa apoy na hiningi ko sa kinapitan kong demonyo. Kuya Bari, dito ko na po tatapusin ang aking kwento. Ang masasabi ko lamang po ay huwag po tayong magpadalos-dalos kapag galit tayo. Dahil totoo ang kasabihan, ang pagsisisi ay palaging nasa huli. Ito naman po ang ating pangalawang kwento. Magandang araw po sa iyo, Kuya Bari. Balita ko, masamang maging kaaway ang isang mangkukutod. Kapag inaswang ka raw nito at nasaktan mo pero nakatakas ito, babalik at babalik raw ito
upang maghiganti. Hindi tuloy ako mapakali habang nakaabang sa balkonahe ng aming bahay. Kagabi kasi ay may sumisilip sa bubong ng aming bahay. Buntis kasi ang aking asawa, kaya naman binabantayan ko siya at ang aming magiging anak. Pinakaayaw ko ang makapanakit, ngunit nang makita kong may tila sinulid na dahan-dahang gumagapang sa tiyan ng aking asawa, ay hinablot ko ang pinakamalapit na tansong kutsilyo at pinutol ito. Nagulat ako nang may umangil sa ibabaw ng bubong at kumalabog sa yero. Tila ba nasaktan sa aking ginawa? Sino ba naman ang matutuwa kung nagkandamalas na nga kami sa aming pamumuhay ay may aswang pang makikialam sa amin at balak pa kaming tikman? Natanggal kasi ako sa trabaho kaya nagalit sa akin ang aking biyenan. Pinalayas kami dahil wala na raw kaming silbi sa kanya. Ni hindi man lang kinaawaan ng kanyang anak na halos hirap na hirap sa kalalakad dahil malapit na nga itong manganak. Kaya naman sinagot-sagot ko ang aking biyenan saka kami umalis ni Jovi. Iyak siya ng iyak na inaalo ko naman. Sinabi ko sa kanyang hindi namin kailangan ang biyenan na masama ang ugali. Kaya naman kailangan naming magsumikap ng husto para sa aming pamilya. Kasi hodang hindi na kami makipagkita pa sa kanyang mga magulang na mukhang salapi. Mabuti na lang ay may nakita pa akong maliit na bahay na mauupahan sa pinakadulo ng probinsyang nauwian namin. Malapit ito sa sapa kung saan kaming pwedeng maglaba at magsalok ng tubig na maiinom. May mga tanim na saging na ayon sa may-ari ay maaari naming kunin kung wala kaming makakain. Nakakatawa lang, mas maawain pa ang ibang tao kaysa sa aming sariling kadugo. Ang biyenan ko at ang aking mga magulang ay nagkasundo, tila pera lang ang habol sa amin. Wala kaming magagawa dahil puro sumbat lang din naman ang alam nilang ipantalo sa amin, kaya umiwas na lang ako dahil manganganak na nga si Jovi. Naiiyak na pinagmamasdan ko ang munting bahay na aming natuluyan. Mas mabuti na ito. Mas mabuting dito kami magtiis kaysa sa paulit-ulit kaming tinatrato na parang hayop ng aming mga magulang. Alam ko naman ang pag-aasawa namin ay napaaga. Ang ikinagagalit nila dahil hindi kami nakapagtapos ng pag-aaral. Mataas kasi ang pangarap ng aming mga magulang sa amin, pero hindi iyon natupad dahil nabuntis ng maaga ang aking nobya. Mahal ko si Jovi, kaya naman tinanggap ko ang kanilang mga galit at sumbat, ngunit tila wala na iyong katapusan. Ang solusyon ay umalis at mamuhay ng matiwasay. Alam kong wala akong natapos pero marunong naman akong magtanim ng mga gulay na maaari naming pagkakitaan. May maliit na loteng inilibre sa amin ang landlady at anya, maaari naming tamnan ng kung ano-anong halamang maisipan namin. Kung may maaani ay bibigyan na lang namin siya na agad kong ipinagpasalamat dahil sa kanyang kabaitan. Iyon nga lang, iilang gabi na kami sa nasabing bahay ay may mga naririnig akong kakaibang huni at kalabog sa yero ng aming bubong. Nang minsan ngang inambangan ko sa labas ay may nakita akong tila malaking ibon na ikinakampay ang kanyang pakpak papunta sa aming bubong at tila may sinisilip pababa.
Ang buong akala ko ay normal na ibon lang iyon. Ngunit ganun na lang ang aking takot nang makitang ang bulto niya ay kagaya sa mga tao. Ngunit kalahati lamang iyon. Kumaripas ako ng takbo papasok sa bahay. Ikinuwento ko kay Jovi ang aking nakita. Anya, mangkukutod ang nasabing nilalang. Kagaya ng manananggal, nahahati sa dalawa ang katawan nito at lumilipad upang maghanap ng mga bangkay o patay na taong maaari nilang mabiktima. Minsan naman ay mga babaeng buntis ang kanilang pinagdidiskitan, kaya bantay sarado ako kay Jovi. Pinakaiiwas-iwasan ng marami ang mangkukutod dahil sa kakaibang hitsura nito. Isang gabi ay kinailangan kong magpunta sa bahay ng aking kaibigan dahil nagpapatulong ako na makapasok sa trabaho. Sinabihan ko lang ang aking asawa na isarado mabuti ang bintana at ang pinto. Hindi nagtagal ay umalis na ako ng bahay. Mabuti na lang at nariyan agad ang aking kaibigan, kaya naman mabilis kaming nakapag-usap. Agad akong nagpaalam nang matapos na ang aking sadya dahil alam kong mag-isa lang sa bahay si Jovi. Habang naglalakad, may napansin akong bulto ng isang tao sa likurang bahagi ng bahay ni Aling Sisa na aming landlady. Nagtaka ako dahil malalim na ang gabi ngunit nasa labas pa rin siya. Naisip kong sundan ang matanda pero hindi ako nagpakita. Gayon na lang ang pagtataka ko nang may inalabas siya tila isang ointment at ipinahid sa kanyang kilikili at likod. Ilang saglit lang, napansin kong may lumagotok sa mga buto at nagputulang ugat hanggang sa may lumabas na pakpak sa kanyang likuran. Dilat na dilat ang aking mga mata nang makita ang kanyang ginawa. Nang ikinampay niya ang kanyang mga pakpak, ay naiwang nakatayo ang kalahati ng kanyang katawan sa lupa habang inilipad naman ang kalahati. Sindak na sindak ako sa aking nakita, kaya naman halos walang ingay na umatras ako sabay karipas ng takbo papunta sa aming nirerentahang bahay. Halos maglupasay ako sa pagmamadali at sana sa pagdating ko ay papasukin ako agad ni Jovi sa aming bahay. Nang makarating ako, nang buksan niya ang pinto, ay nagtaka ito nang makita niya ang hindi kong maipintang mukha. Natawa siya at itinanong kung ano ang nangyari sa akin. Lalaki ako, ngunit umiyak ako nang isinalaysay ko kay Amy ang aking nakita. Nagulat naman siya at hindi makapaniwala sa aking sinabi. Sa ilang araw kong pakikiramdam kung sino nga ba ang mangkukutod, ay napag-alaman ko na ang aming landlady lang pala iyon. Mula noon ay naging mailap na kami kay Aling Sisa. Palagi ko na din siyang minamatyagan, kaya naman napag-alaman ko na bukod sa pagbabago ng anyo ay may mga nakikita akong itinatago niya sa loob ng kakahuyan. Bago ko po ipagpatuloy ang kwentong ito ay may request sana ako sa iyo kasundo. Isang pindot lang ito kasundo sa subscribe button namin. Malaking tulong po ito sa aming kasundo upang mapagpatuloy pa namin ang mas marami pang magagandang kwento. Salamat sa pag-subscribe mo, bagong kasundo. Nagduda ako na baka bangkay ang mga iyon, kaya minsan ay sinundan ko si Aling Sisa nang magbagong anyo ulit siya. Hindi na niya nilalapitan si Jovi
dahil may mga pangontra na akong inihanda para sa kanya. Ang aking mga pangontra ay inilagay ko doon sa bubong. Isang araw, umakyat ako upang i-check ang aking mga pangontra. Gayon na lang ang gulat ko nang matuklasang may mga itlog doon sa taas ng bubong. Dahil sa aking kuryosidad ay kinuha ko ang mga ito at dinala sa bahay. Naisip kong mga itlog ito ng ibon na maaaring gawing pagkain. Nagkataong isang araw wala kaming ulam at wala kaming makain. Wala pa kasi akong sweldo sa bago kong trabaho, kaya naman nagawa kong kunin ang mga iyon. Noong araw na iyon ay inihanda ko ang mga plato at ang mga itlog. Biniyak ko ito. Gayon na lang ang gulat ko nang matuklasang hindi pala basta itlog lang ang nakuha ko. May mga putol na ilong, daliri, tainga, mata sa loob. Napasuka ako at sindak na itinapon ang mga iyon. Pinagsabihan pa nga ako ni Jovi dahil baka daw ang mga itlog ng ibon na iyon ay hindi itlog ng ibon, kung hindi itlog ng mangkukutod. Kung nagkataong nasa impluensya ng kapangyarihan ng mangkukutod ang itlog, ay malamang nakain na namin iyon at naging aswang na din kami. Dahil doon ay nakapagdesisyon akong gumawa na ng hakbang upang mapigilan ang kanyang kasamaan. Ilang beses ko na ding napapansin na may mga natatagpo ang bangkay mula sa hinukay na libingan na nawawalan ng mga parte ng katawan. May iilang beses na rin kasi akong nababalitaan na may mga natatagpo ang bangkay mula sa hinukay na libingan na nawawalan ng mga parte ng katawan. Ang kanilang mga binibiktima ay pinuputulan din nila ng mga parte ng katawan para kainin, at kapag nabusog na sila ay nangingitlog ito. Kung saan doon nabubuo ang mga kinain nilang laman ng tao. Naisip kong kapag hindi iyon natigil ay baka buhay na ng tao na talaga ang kanyang puntiryahin, lalo pa at karamihan sa mga namamatay dito ay dinadala sa morgue at ginagawang abo. Nang gabing iyon ay inabangan ko ang kanyang paglabas. Alam kong magbabagong anyo ngayon si Aling Sisa dahil sa kabilugan ng buwan. Inunahan ko na siya sa lugar kung saan niya iniiwan ang kanyang kaputol na katawan. May daladala akong asin, abo at kalamansi. Natatakot man ay kailangan kong lakasan ng aking loob dahil ayaw kong makialam pa siya sa mga buhay. Nang makapagpalit na siya ng anyo at maghiwalay ang kanyang katawan, hudyat na iyon na lumapit na ako sa kanyang naiwang pang-ibabang kalahati. Tinitigan ko iyon. Bumubula ito. Nanginginig na inilagay ko ang asin at abo. Nang mailagay ko na lahat, ay may isang malakas na atungal ang naririnig ko sa ere. Gayon na lang ang hilakbot ko nang makita ang mabagsik na mukha ni Aling Sisa na galit na nakatingin sa akin. Dinaluhong niya ako habang umuungol siya sa sakit. Binunot ko ang isang boteng may laman ng katas ng kalamansi. Habang papalapit sa akin ang mangkukutod ay nakahanda na ako upang isaboy sa kanya ang katas ng kalamansi. Hindi nga nagtagal ay naisaboy ko ang katas ng kalamansi sa kanyang lumilipad na katawan, dahilan kaya hindi siya makalapit na sa akin. Gigil na umatungal siya na animoy nakaramdam ng hapdi. Nagtagal ang pag-atungal niya hanggang sa bumagsak siya sa lupa at hindi na magawang makabalik pa sa kanyang pang-ibabang katawan.
Inabot na ako ng madaling araw sa kababantay sa kanya habang gumagawa pa ng paraan na makabalik, ngunit naluto na ang kanyang mga lamang loob dahil sa inilagay kong asin, abo at kalamansi. Nang magliwanag, biglang bumula ang kanyang katawan ng sobrang dami hanggang sa parang naaagnas ito. Ilang saglit pa ay bumagsak na ng tuluyan ang katawan nito. Nakita ako ni Jovi. Agad na lumapit sa akin si Jovi at mahigpit akong niyakap. Anya, dito na nagtapos ang pambibiktima ni Aling Sisa. Sana lang, wag na itong mangyari pa at maglaho na ang mga nasabing nilalang. Wala na ang mangkukutod. Wala na si Aling Sisa. Kami ay nagsikap ng aking asawa hanggang sa isang araw ay naipanganak na ni Jovi ang aming panganay. Nagawa na naming makaraos at nagkaroon ng permanenteng pangkabuhayan sa lugar na iyon. Hanggang dito na lang po ang aking kwento. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. At ito naman po ang ating pangatlong kwento. Isang mapagpalang araw po sa inyo, Kuya Bari. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Gary. Ako po ay nakatira sa isang liblib na bayan ng Masbate. Isa po ako sa inyong masugid na tagapakinig at umaasang marami pang mga kwentong maibabahagi sa inyo sa pagdaan ng panahon. Hindi ko po ipagkakailang maraming nagkalat na kwentong kababalaghan dito po sa aming lugar. Sari-saring karanasan ng mga tao tungkol sa aswang, maligno, mga multo at iba't ibang klasing elemento. Alam kong halos lahat ng mga tao ngayon ay hindi na nagpapaniwala sa mga kababalaghan. Ngunit para sa akin po, Kuya Bari, alam kong naglipa na pa din sila sa panahon ngayon. Ang mga bagay kagaya na lang ng anting-anting at mutya ay kasalukuyan pang ginagamit ng mga tao. Pero hindi na nga lang ito ipinapakita dahil dito sa amin. Mahigpit nang ipinagbabawal ng mga pari ang paggamit ng iba't ibang klaseng medalyon at bertud na nagpapabawas di umano sa paniniwala ng mga tao sa tunay na Panginoon. Para po sa akin, ang mga anting-anting ay pwede naman nating pangalagaan kasabay ng pagdarasal sa Diyos. Ang paniniwala ay nakadepende na din naman doon sa taong may dala ng nasabing proteksyon. Bale, nagtatrabaho ako sa bukid bilang isang manggagapas. Mahirap po ang trabaho. Napakainit at makati sa balat. Ngunit wala kaming magawa kung hindi ang magtiis dahil ito lang naman ang kaya kong gawin, Kuya Bari. Hindi ako nakapagtapos ng pag-aaral para magpili ng trabaho. Kaagapay ko sa paghahanap buhay si Tatay Pedring. Siya ang nag-iisang kaibigan ng tatay ko din. Hindi naman po siya mahigpit sa akin, ngunit sadyang masaya na akong makasama siya kaysa maghanap pa ako ng iba pang kaibigan. Kapag wala kaming gapas, isinasama niya ako sa kagubatan para manghuli ng mga baboy ramo. Kapag wala kaming pera, malaking grasya na sa amin ang makahuli nito para makatay. Malalaki po ang baboy ramo sa aming kagubatan at matataba. Ako po, Kuya Bari, ang tagahabol. Pagkatapos naman si Tatay ang sasakmal kapag natusok na namin siya ng dala naming mga sibat. Kapag po nagtagumpay kami, kaagad namin itong pinagsasaluhan ng pamilya.
Minsan sa paghahanap namin ng baboy ramo, nakalimutan ko ang bili ni tatay na wag lalayo sa kanya. Alam ko pong masama ang sumuway sa utos ng mga magulang, ngunit hindi ko po maiwasang magtaka nang mapagtantong tila ba hindi lang kami ang tao ng mga oras na iyon sa kagubatan. May naririnig akong malamyos na boses ng babae na kumakanta. Dahil nahumaling sa kanyang himig, naisip kong sundan ito hanggang sa matuntun ko siya sa may sapa. Nakatalikod mula sa akin ang babae. Nakakulay asul na bestida, mahaba po ang buhok at maputla. Pero pamatay sa ganda ang kanyang mukha. Tila siya diwatang umalis sa kanilang mundo at piniling magpakita sa akin upang kaibiganin siya. Tinawag ko ang babae na kaagad namang lumingon nang makita ako. Nagbago ang ekspresyon ng kanyang mukha. Mula sa pagiging mabagsik ay dahan-dahan itong kumalma. Mukhang hindi niya nagustuhan ang ginawa kong pagputol sa hinihimig niyang awitin. Gayunpaman, pinili kong maging kaswal at nginitian siya. Gumanti naman ng ngiti ang babae sa akin, Kuya Bari. Nagkausap kaming dalawa. Ana ang pangalan niya. Napaigtad ako nang marinig ang malakas na boses ng aking ama. Pinagalitan ako ng aking tatay dahil basta na lang akong nawala sa tabi niya. Hindi raw niya gusto ang ginawa kong pagsubay sa kanya, kaya itinuro ko sa kanya si Ana. At magpapaliwanag sanang kausap ko ang babae, ngunit nagulat na lang ako nang mapagtantong wala na ito. Hindi ko man lang nalaman kung saan siya nagpunta. At higit sa lahat, hindi ko napansing umalis na pala siya. Umiling ako at idinahilan kay tatay na may kausap kasi akong babae, ngunit mariing niyang sinasabi na hindi ko dapat ginawa iyon. Alam ko naman daw na maraming kababalaghan sa kagubatan at anong malay namin kung ang kausap ko pala ay isa ng engkanto. Hindi ko maintindihan itong aking sarili simula nang makita ko siya, Kuya Bari. Palagi na lang laman ng aking panaginip ang babaeng ito. Dinadalaw niya ako sa aking pagtulog at sinasabing gusto niya ako. Hindi ako nakatiis at mag-isang nagtungo sa kagubatan isang araw upang makita itong si Ana. Bigla akong nakaramdam ng pangungulila para sa kanya. Tila ba, simula ng una kaming magkita ay naging parte na siya ng aking pagkatao. Tinaluntun ko ang madawag na kakahuyan para puntahan ang babae. Gusto ko siyang makausap muli. Hindi ako nagkamali. At pagdating ko sa sapa ay nakita ko siya muli. Niyakap ko siya ng mahigpit na para bang matagal na kaming magkakilala. Ipinaliwanag ko sa kanya na masyadong mahigpit si tatay, kaya kinailangan ko pang tumakas para makipagkita lang sa kanya. Simula noon, madalas na kaming magtagpo sa Batis, Kuya Bari. Hindi ko alam kung bakit sobra-sobra ang paghangang nararamdaman ko para sa kanya. Ipinagtapat ko kung gaano ko siya kagusto. Natuwa si Ana, ngunit sinabi niyang hindi kami pwedeng magkagustuhan. Hindi raw siya normal na tao. Hindi siya natakot magtapat sa akin na siya ay isang anak ng aswang. Ako man ay hindi siya hinusgahan. Mas lalo akong natuwa dahil totohanan ang pagmamahal niya sa akin at hindi pagpapanggap lamang.
ipinaliwanag niya sa akin na ang kanyang inay ay isang aswang. Dati raw silang nagmula sa pamilya ng mga albularyo. Nakalakhan na niya ang pangangalap ng kanyang inay ng iba't ibang klaseng herbal na gagamitin kung sakali mang may magpagamot sa kanya. Ngunit habang tumatagal, nagbabago daw ang ugali ng nanay niya. Tila ba naghahanap pa ito ng mas matindi pa sa ginagawa nito. Noong mapagawi nga ito sa kagubatan, ay 2 araw daw itong hindi nagpakita sa kanila. Bago ko po ipagpatuloy ang kwentong ito ay may request sana ako sa iyo kasundo. Isang pindot lang ito kasundo sa subscribe button namin. Malaking tulong po ito sa amin kasundo upang mapagpatuloy pa namin ang mas marami pang magagandang kwento. Salamat sa pag-subscribe mo, bagong kasundo. Nang makauwi ang ginang ay may dala na itong isang makapal na libro at nanlalalim ang gilid ng kanyang mga mata. Ilang araw ulit itong nagkulong sa kwarto hanggang sa mapansin na ni Ana na nagsasagawa na pala ng kakaibang ritual ang kanyang ina. Huli na nang malaman niyang nakatagpo ng ibang klase ng agimat ang kanyang ina at ito ang ginagamit para magsagawa ng isang bagay na hindi niya akalaing magpapabago pala sa buhay nila. Ang itim na libro ay tungkol sa buhay at kamatayan ng isang kilalang mangkukulam noong araw. Kalakip ng mga nakaipit na pahina ang iilang orasyon kung papaano makontrol ang mga hayop sa kapaligiran. Naisip ng kanyang ina ang gumawa ng orasyon sa isang botelya at mag-usal ng ritual para subukan kung epektibo ba ang kapangyarihang nakopya nito mula sa libro. Ilang beses niyang sinaway ang kanyang ina ngunit hindi ito nakinig sa kanya. Nagulat na lang siya ng isang araw. Naging kakaiba ang kilos ng kanyang ina. Naging tahimik ito at mas gustong manatili sa dilim kaysa sa makipag-usap sa kanya. Huli na nang malaman niyang hindi kinaya ng kanyang ina ang mga nababasang ritual na sa halip siya ang kumontrol ay sinakop ng kaalaman ng libro ang utak ng kanyang ina. Mas minahal nito ang pag-iisa sa kadiliman habang umuusal ng mga ritual na banyaga sa pandinig ni Ana. Minsan, hindi siya nakatiis at sinundan ang ina saan man ito magpunta. Nadiskubre niyang sa sapa ito naglalagi at may kinakausap na labis niyang ikinahindik. May kaibigang buwaya ang kanyang ina. Hintakot na binalak niyang layuan ito, ngunit nagalit ang kanyang ina. Wala raw karapatan si Ana na sumuway sa utos ng malupit na ginang. Minsan, inutusan siyang maglagi sa sapa at mangakit ng lalaki. Labag man sa kalooban ni Ana, wala siyang nagawa kung hindi ang sundin ang iniuutos nito. Napilitan siyang magpakita ng balat at mangakit ng lalaking aayain niyang maligo. Kapag kumagat ito sa kanyang pain, dahan-dahan siyang aangat at aalis sa tubig para hayaang maglunoy ang lalaki. Maya-maya pa, lalabas ang kaibigang buwaya ng kanyang ina at aatakihin ang lalaki para patayin at hilahin sa kailaliman kung saan may butas na daanang nagduduktong sa likurang bakuran ng bahay nila. Noong una, hindi niya alam kung bakit ito ginagawa ng kanyang ina. Ngunit
Kalaunan, napagtanto niyang iba pala ang plano nito. Mas higit na nakakadiri at nakakasuka. Dali-daling inabangan nila ang buhayang may dala ng biktima nilang lalaki. Nagulat si Ana dahil hindi naman pala ito patay. Sinadya lang dalhin ng buwaya sa kanilang bakuran na tila ba naiintindihan nito ang sinasabi ng kanyang inay. Maya-maya lang, inutusan siyang tulungan ang ginang na hilahin ang nagmamakaawang lalaki papasok sa bahay nila. Gustuhin mang maawa ni Ana, wala siyang magawa. Tanging tahimik na pag-iyak lamang ang maihahandog niya sa lalaki. Hindi na ito nakapiyok pa nang basta na lang inangat ng kanyang inay ang matalim nitong itak at walang awang tinaga ang lalaki. Nagpupumiglas pa ito habang tila gripong sumisirit ang kanyang dugo. Maya-maya lang nagulat siya dahil tila uhaw na biyaherong iniinom ng kanyang ina ang malapot na pulang likido. Sinubukang sawayin ni Ana ang kanyang ina, ngunit umangil lamang ito at mabangis na umatungal sa harapan niya. Tuluyan na lamang siyang napasigaw nang makitang binutas ng kanyang ina ang dibdib ng kanilang biktima. Hindi siya nakapagsalita nang makitang hinugot ng ginang ang sariwang lamang loob ng kawawang nagkikisay na lalaki at nilantakan ito na para bang sanay nang gawin ito ng kanyang ina. Napatili si Ana, ngunit wala siyang nagawa nang makitang mas lalong naging mabangis ang matanda at sinakal siya. Ipinagpilitan nitong siya ang magiging tagapagmana ng nakuha nitong agimat, kaya kailangang sundin niya ang lahat ng patakaran upang maging makapangyarihang aswang pagdating ng panahon. Para bitawan siya ng ina, ay nagmakaawa siya at sinabing gagawin ang lahat ng nais nito. Mula noon, naging sunod-sunuran na siya sa lahat ng gustong gawin ng ina na maging isa sa mga mandilinlang para makahanap sila ng mabibiktimang tao. Ngunit hindi siya kumakain ng mga lamang loob na paborito nito. Malinaw sa kanyang isipan na aswang ang kanyang ina at kinokontrol nito ang mga mababangis na hayop sa kagubatan para makakuha ng mabibiktimang tao. Ngayon lang natigil si Ana nang magkakilala kaming dalawa. Anya, hindi niya ako kayang saktan, kaya pinag-usapan namin ang kailangan naming gawin para matigil ang kanyang ina sa masasamang gawain nito. Ninakaw niya ang kwintas ng kanyang nanay at ibinigay ito sa akin. Anya, maliban sa pagiging aswang, isang antingera ang kanyang ina. Ngunit hindi na niya masikmura pa ang paglapastangan nito sa mga taong kinakain nito. Ipinangako ko sa kanya na hindi ko siya pababayaan, kaya nagkasundo kaming aabangan sa gabi ang kanyang ina. Kinagabihan, magkasama kaming nagtungo ni Ana sa sapa kung saan naglalagi ang kanyang ina. Nasilip namin ang gilang na abala sa pagpapahid ng langis sa kanyang buong katawan. Hindi ko alam, Kuya Bari, kung magtatagumpay ba kami sa lahat ng balak namin, pero nagtitiwala akong walang kasamaang mananalo sa kabutihan. Nang makita kong nagbago siya ng kanyang anyo, umatras ako at pinagsabihan si Ana na magtago sa aking likuran. Nanlilisik ang mga mata
ng aswang niyang ina habang nakatitig ito sa amin. Tila ba gusto kaming sugurin, ngunit hindi ko matiyak kung papaano ba aatakihin ang nilalang. Kinakabahang binulungan ako ni Ana na gamitin ang kwintas, kaya nang makita ng aswang na abala ako sa pag-iisip ay nagkaroon siya ng pagkakataong sugurin ako. Napatili si Ana nang makitang tumilapon ako, saka magkasunod na pinagkakalmot ng magkabila niyang kamay. Sinubukan ko siyang kalabanin, kaya nagtagisan kami ng lakas. Nagpagulong-gulong kami sa lupa habang pilit na isinisingit ang pag-atake gamit ang kamay. Hindi ko alam kung magtatagumpay ako, lalo na't hindi ko naman alam kung papaano gamitin ang anting-anting na suot ko. Ngunit maya-maya lang, nang malapit na akong matalo ng aswang, ay nagliwanag ang suot kong kwintas. Nanlisik ang mga mata ng aswang at nanggigil na pinagmasdan ako. Ilang saglit lang, hinila niya ako papunta sa batis, ngunit nagulat kaming dalawa nang may lumundag na isang malaking buwaya mula sa tubig at inatake ang nanay ni Ana. Kitang-kita ng aking dalawang mata, Kuya Bari, kung papaano pinagpira-piraso ng malaking buwaya ang katawan ng mabangis na aswang. Mukhang nagulat siya sa kaalamang siya ang dating nagmamay-ari ng anting-anting, ngunit ako ang sinusunod ng mga hayop na umatake kaagad sa kanya. Ni hindi siya nakalaban pa, lalo na't kay bilis na pinagpuputol-putol ng buwaya ang kanyang katawan. Marahas ang naging pag-iyak ni Ana. Wala siyang ibang mapagpipilian kung hindi ang magsimula ng panibagong buhay nang wala ang kanyang ina. Salamat sa kwintas ng Agalon Hayupan, at sa halip na kami ay ang nagmamay-aring aswang nito ang nakatikim ng kanyang malupit na kamatayan. Matapos po ang pangyayaring iyon, nagbagong buhay si Ana kasama ako, Kuya Bari. Dahil sa aming pagmamahalan, nabuo ang isang magandang relasyon. Nagpakalayo-layo kami ni Ana at kami nanirahan sa isang malayong baryo sa Negros. Dito ko na po binuo ang aming pamilya at dito na rin kami nagsimula ng aming panibagong buhay. Sa kasalukuyan, kahit maliit lang ang aking kinikita, ay mas pinili kong maging simple lang ang aming buhay. Kontento na kami sa ganoong pamumuhay basta't kasama ko ang pinakamamahal kong si Ana. Iniwan ko man ang aking tatay Pedring, ngunit alam kong isang araw ay maiintindihan niya ako sa aking naging desisyon. Dito ko na po tatapusin ang aking kwento, Kuya Bari. Isang kakaibang karanasan ang nagpabago sa aking buhay dahil lang sa isang kwintas ng Agalon Hayupan. Hanggang dito na lang po ang aking kwento at maraming salamat po sa pagbasa nito. Lubos na gumagalang, Gary. And again, maraming salamat po mga kasundo. Don't forget to subscribe and i-click nyo lang po yung bell na button para updated po kayo sa mga upcoming videos namin na paparating. Maraming salamat po ulit. God bless and ingat po lagi dyan. Ito po si Kuya Bari at ako ang Sundo.